Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rogando Sasot. Isinare niya ang pahayag ni Congresswoman De Lima tungkol sa impeachment ni VP Sara na dito unknowingly nadulas sa bibig namin niya yung tunay na motibo nila. Bakit gusto nilang ma-impeach si VP Sara? Ito na, sabi ni Congresswoman De Lima. Kung matagumpay po ang pag-impeach natin kay VP Sara, si Senator Risa na ang pinakamalakas na kandidato sa pagka-presidente sa 2028. Oh, my opinion, pagkaintindi ko dito is politically motivated talaga. Hindi talaga accountability o transparency ang habol nila, kundi natatakot sila na hindi sila mananalo kay VP Sara sa election sa 2028. Their only way para maalis nila sa landas nila si VP Sara para magkaroon ng tsansa manalo ang kandidato ng kakamping ay impeachment. So from this statement, makikita mo rin na parang out of the picture na si dating VP Leni Robredo. Kasi nung una, mayroong payag si Congresswoman De Lima na ang pinaka-the best kandidato daw nila ay si Madam Leni. Pipilitin daw nila na kumbinsihin. Parang totoo, nagpahayag na si Trillanes na out of the picture na talaga si Madam Leni. Ayaw niya talagang tumakbo pagka-presidente. Kaya, dalawa na lang pinagpipilian. Bam Aquino or si Risa Ontiveros. Pinakamalakas na daw. I beg to disagree. Kasi, sa mga surveys, itong pinaka-latest na survey ng yung Tangerine. Pinakamataas, si VP Sara, 48%. Si Madam Leni is 28%. Risa Ontiveros is nasa 3 point something percent. And then sino ito? Si Rimulya, Junvic Rimulya, nasa 1.7%. Okay, granting lang. Magtagumpay sila, makonvict si VP Sara. Ibig bang sabihin, walang i-endorse ni VP Sara na kandidato niya? At kung yung mga pumipili, yung gustong maging presidente si VP Sara, na siyang pinakamalakas ngayon, pag natanggal nila si VP Sara through impeachment, yung bang i-endorse ni VP Sara, hindi ba kasing lakas din ni VP Sara? Mismo, kasama nilang dilawan, si Congressman Edgar Eresi ang nagsabi. Pag magtagumpay silang ma-impeach si VP Sara, lalong magagalit ang taong bayan at kahit sinong kandidato na i-endorse ni VP Sara, mananalo pa rin. Ganon ang opinion, analysis ni Congressman Edgar Eresi na which I believe. Worst case scenario, ma-impeach nila si VP Sara. Pag ang endorse ni VP Sara, si Basti Duterte, ay nako, I tell you, yung karisma ni Baste kaparehas ni Tatay Digong. Siya daw ang nagmana sa kanyang tatay. Baste. So, Baste Duterte versus Hontiveros, ay mananalo si Baste. Kung ang maglalaban lang, Baste, Hontiveros, Rimulya, panalo pa rin si Baste. Kaya lang malayo yun. Hindi nila kayang talunin sa impeachment si VP Sara. Kanina may kausap ako na active
AFP officer, napapag-usapan namin ang tungkol sa politika, very open din siya dahil private na usapan. Ang sinasabi niya is, baka daw, at the end, sa impeachment trial ni BP Sara, pag makita niya na naalanganin siya, is magre-resign si BP Sara. Oh, another option din yan. Magre-resign siya, so, hindi na siya ma-disqualify. Natatakbong pagka-presidente dahil hindi naman siya natanggal through impeachment. Nag-resign man siya. O di, tatakbo pa rin. Mga ganun. Ang daming option ni VP Sara. Kailang resignation palagay ko. VP Sara is a woman of principle. Hindi magre-resign. Lalaban to the end. So, sinagot ko doon sa AFP officer is, I don't believe so na magre-resign si VP Sara. Kasi, ang daming senador na suportado si VP Sara at boboto para sa acquittal niya. Kaya itong mga pangandoy, dream ng mga dilawan na mananalo sila is malayo. Kasi mahina sa taong bayan, mahina ang karisma ni ano. Kung si VP Leni sana ang mapatakbo nila, yun ang may pag-asa. Laban talaga yun. Kasi nga, sa latest survey ng Tangerine, 48% VP Sara, 28% si VP Leni. O di, medyo nakakadikit. Kumpara kay 3.7 lang si So, galingan ninyo. Sabi nga ni ex-Senator Trillanes, this year, 2026, is their make or break opportunity. Pag hindi nila na tanggal through impeachment si VP Sara this year, wala na. Hindi na nila mapigilan ang paglakas ni VP Sara hanggang manalo siya sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa balay sa natagaan ng Mugero. So muna ni ang iyang atop nga yero. Mga dagko na gid kaayo ang iyang buslot mo na ni ang iyang itsura. So tungod sa kadugay na, inani na gyud dagko na kaayo og buslot. Wala na i-repair. Wala yero daw nga i-repair tungod sa kalisod.